Welcome to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako po si Kringle, 31 years old, meron pong 2 anak. Ang partner ko po, yung ama ng mga anak ko na si Joel, nasa Manila nagtatrabaho. Kami pong mag-iina nandito sa bahay ng magulang ko nakatira. Mula po nung nanganak ako sa panganay, ganito na po yung sitwasyon namin. Magkalayo dahil ayaw naman niya po na makisama dito sa amin. Mama Kuli, nagkakilala po kami ni Joel sa Baguio noong 2013. Magka-work po kami sa isang supermarket. Hindi ko naman siya type, kung tutuusin. Hindi ko rin siya crush. Kasi mas bata po si Joel sa akin. Kumbaga, ka-work lang po ang tingin ko sa kanya. Nung nag-end yung contract ko sa work, nagdesisyon po ako na umuwi na po dito sa Pangasinan. Dito na po ako naghanap ng bagong trabaho at nagsimula na po siya na i-text niya ako. Mama Kuli, nangungulit po siya na manliligaw po siya sa akin hanggang sa nadalata niya ako sa kakulitan niya. Kaya naman, February 2014, naging kami na ni Joel. Gawa ng pamilya niya ay nasa Zamboanga. The whole time po na nandito siya sa Luzon, sa amin po siya umuuwi. Hanggang sa may nangyari na nga po sa aming dalawa. At ito na po, nagbunga. Kaya kami po ay tuluyan ng nagsama. Hindi muna ikinasal dahil wala pa naman kaming sapat na ipon para sa kasal. Okay naman kami sa parehong side ng aming pamilya. Kaya labis ang aming galak kasi nga all is well. Mama Colleen, all is well, yun ang akala ko. Bali, 10 years na po kami bilang mag-jowa or mag-live-in partner. Pero nung nakaraang buwan lang, anniversary namin, bigla na lang na gusto niya na pong makipaghiwalay sa akin dahil hindi na daw siya masaya. Dahil hindi daw niya maabot ang pangarap niya dahil meron kami na responsibilidad niya. Nag-start na po siya na manlamig sa akin last year. Pero bago naman yun, Mama Colleen, may mga cheating na po na nangyari noong 2018. At ang masaklap, may nabuntis pa siya. Pero pinapili ko siya. Pinili niya po kami. At nakipaghiwalay na po siya noon sa babaeng nabuntis niya. Kami ang pinili niya kasi nakokonsensya siya sa ginawa niya. Kaso, pinaglaban ko po yung relasyon nga po namin. Kasi ayoko po na mawalan ng ama yung anak ko at ayoko rin po na maging broken family kami. Pinagtuloy lang ulit namin hanggang sa panahon na lang po ang nakapagpahilom sa amin. Hanggang sa nagkaroon uli kami ng isa pang anak. Lalaki naman this time. At dito pa rin kami nakatira sa amin. Mama Colleen, ganito yung setup namin hanggang ngayon. At isa din po kasi talaga sa problema namin, yung hindi kami nakabukod kasi gusto niya rin po talaga na makabukod kami. Kaso, hinihintay ko din siya na kunin na talaga kami. Kaso parang nawawalan din naman siya ng lakas ng loob na kunin kami. Ang sabi ko po, kasama niya kapatid niya, lalaki na nag-aaral, feeling ko ay nai-insecure kasi ako. Kasi parang na-out of place ako at ang kasama niya ay mga kapatid niya. Kumbaga parang nakikita ko rin kasi na iba yung treatment niya sa kanila at iba yung treatment niya sa akin. In short, magulo. Pero Mama Colleen, eto na nga. Hindi na daw niya maabot yung pangarap niya. Dahil nga meron kami na responsibilidad niya. Kahit inayos ko na yung problema, tinanggap ko na nakabuntis siya ng iba. Pero parang wala. Sobrang nasasaktan ako. Pero ipinaglalaban ko pa rin yung sa amin. Again, hindi ako pumapayag para sa anak namin. Pangalawa, sa totoo lang po, siya na lang po kasi ang sinasandalan ko.
Wala na din kasi akong mga magulang. Kamamatay lang po nila. Kaya ngayon, sobrang bigat ng nararamdaman ko. Lahat, tinitiis ko naman eh. Yung panloloko niya noon, pinatawad ko. Mamakulin lahat nilunok ko. Maging okay lang kami. Mamakulin, kahit anong laban ko ata, kahit ipaglaban ko pa ng maraming beses ang relasyon naming dalawa, parang mapupunta ata talaga sa wala. Ngayon po, nagkaka-chat pa rin naman po kami. Pero, ramdam ko talaga yung kaniyang panlalamig. Parang pinaparamdam niya na wala na po talaga. Hihingi po sana ako ng payo kung ano po ba yung dapat kong gawin. Yes, gusto ko na po siyang bitawan. Pero parang nahihirapan po kasi ako na tanggapin pa yung nangyayari po sa buhay ko. Nawalan po ako ng magulang na sasandalan. Nawalan ako ng aalalay po sa akin. Ngayon naman po, iiwan na rin ako ng taong naging buhay ko na akala ko ay sasamahan ako hanggang huli. DJ, sana po ay mabasa niyo po ito at mapayuhan niyo po ako. Maraming salamat po. Muli, ako po si Kringle at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Alam niyo mga bebe ko no, ang sarap lumaban. Lalo na kung nakikita mo na pati siya ay lumalaban. Maging buo lang kayo. Masarap lumaban lalo kung iisa lang po yung goal ninyo. Pero mahirap lumaban kung alam mo na ikaw ay kanyang unti-unti nang sinusukuan. At nakikinita mo na yung relasyon po ninyo mapupunta na sa hiwalayan. Minsan talaga maigi na lang na tumigil na, sumuko na, kesa umaasa ka pa sa wala. Kesa mas lalo lang mabubugbog pa yung puso mo na deserve mo naman talaga sana ng treatment na tama. Minsan din kasi, again, the more na ipipilit natin yung sarili natin sa isang tao na nagsalita na ayaw na niya, again, kapag pinilit, mas lalo lang pong magiging masakit. Kaya minsan, mas tama po na piliin din muna natin ang ating sarili. Mahalin ang ating sarili bago natin maasahan na mahalin tayo ng tama ng iba. Love should start sa pagmamahal natin sa ating sarili. It's just so unfair talaga, no? Napaka-unfair lang na ikaw naging totoo ka. Ikaw ibinigay mo ang lahat, pero hindi nagiging sapat. Na parang ine-expect mo na kapag binigay mo yung 100% mo, ine-expect mo na ganun din ang ibabalik sa'yo. Pero again, sometimes, life is unfair. O hindi man ang life ang unfair, kundi yung akala mong taong siya na talaga, hindi naman pala. Kaya hayaan mo na. Again, ilang beses mo na rin naman siyang tinanggap. Ilang beses mo na rin naman siyang ipinaglaban. Pero talagang ikaw ay kanya nang sinusukuan. Minsan, hindi na worth it. Minsan, kailangan mo nang alisan para makalaya ka na from pain habang may sumasabit sa lalamunan ko. Diba? Para makalaya ka na sa sakit, para makalaya ka na sa idinudulot niyang pain. So just let go. Let go and let God. Okay? Yun na lang ang gawin mo. Mahirap, madaling sabihin. Pero kapag ka iyong nalampasan, ay mapapasalamat ka na lang.
Ka-winner, no, ang masakit pa dito, yung sasabihin niya na hindi daw niya maabot ang pangarap niya dahil meron kami na responsibilidad niya. Hindi niya ba alam na kayo talaga ang responsibilidad niya? Hindi niya ba alam na kayo yung reason para mas lalo siyang umalagwa sa buhay? Ang sakit lang no na parang after all, pinangarap mo siya. After all, pinangarap mo na buo kayo. After all, siya yung number one dream mo, pero hindi pala kayo yung dream niya. Ang sakit lang talaga. Kung ako yung anak niyan, nakakahiya. Hindi ko siya, parang ayoko siyang kilalanin bilang ama. Kasi hindi naman pala niya kami kasama sa pangarap niya. Hindi niya ba alam na ang sarap mangarap? Lalo na kung yung kasama mo yung pamilya mo sa pag-abot ng iyong pangarap. So, yun lang. Ang akin, wag na lang. Hayaan mo na siya. Kasi mahirap yung ganyan. Na paulit-ulit ka lang nagmamakaawa. Paulit-ulit lang kayong mamamalimos. Na sana pangarapin mo rin kami. Kasi ikaw ang pangarap namin. Yung mga ganyang klase ng tao, hindi pinanghihinayangan. Kasi yung mga ganyang klase ng tao, makasarili. Sarili lang ang iniisip. Kaya let go, find someone who will treat you right. Find someone na mas mamahalin ka. Hindi yung someone na mamamalimos ka pa. Ka-winner, yan po ang kwento ni Kringle, 31 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Last na talaga, Kringle. Akala mo hindi mo kaya kapag nawala siya. Tama ka, akala mo lang yun. Kasi marami ng mga single mom ang kinaya nila at mas naging hayahay pa yung buhay nila nung nawala yung isang tao na nagpapabigat para umusad siya sa buhay. Kaya maniwala ka na kaya mo yan. Maso-survive mo to. Just have faith and just love yourself.